Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Manny Vargas para sa Balitang Balita sa Daobi. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, ngayon po ay ika-16 na sa buwan ng Marso taong 2026. Kumusta na po kayo? At parang over the weekend, ha? Magmula po noong Biyernes hanggang ngayong madaling araw ay napakasarap, napakalamig. Ayan, ha? At ang matindi ron mga kapuso, ito, kailangan natin ito yung pagpatay po sa paggamit ng aircon, yung mga gumagamit ng aircon dyan. At tayo mga gumagamit at nagtsatsaga sa electric fan, ay pwede na po natin i-turn off. Ang problema na lang Charles, kung balabok. Iyan ang problema. Kaya talaga napakalaga ng paglilinis po sa kapaligiran na. Sama-samang paglilinis para naman iwas dengue at iba pang mga sakit dala po ng mga lamok na ito. Teka, napakarami pa mga balita at syempre mga talakayan na ating pong tutukan ngayong unang araw po ng linggo na ito. Pangatlong linggo sa buwan ng Marso. Kaya naman, tara na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Mga kapuso, kapit lamang po ha. Dahil yan ang kailangan natin, panalangin, pag-asa at patuloy po na pagtsatsaga habang nakikibaka po sa mga hamon dahil ang mga balita natin abay talaga naman pong napaka. Unahin natin sa ulo po ng mga balita natin, hanggang 22 pesos kada litro na dagdag presyo sa produktong petrolyo bunsod ang gera sa Gitang Silangan. Asahan daw po bukas. Balitang balita sa Double B. Pansamantalang taas pasahe sa mga provincial bus ipinatupad na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board. Pansamantalang fuel surcharge adjustment din sa isang ferry service company ipinatupad o ipatutupad na rin sa ilang piling ruta simula po ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Pagsisimula naman ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa mga tricycle driver at iba pang sektor ng transportasyon kasado na ngayong linggo ayon sa LTFRB. Balitang balita sa Double B. Mahigit 300 overseas Filipino workers mula sa Gitang Silangan ligtas na nakabalik ng bansa kahapon. Balitang balita sa Double B. Vice President Sara Duterte binigyan na lamang ng hanggang ngayong araw ng Kamara para tumugon sa mga aligasyon sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Nakapareho pong idineklarang sufficient in form and in substance. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, ilang lugar sa katimugang Metro Manila o makinig po yung mga taga Southern Metro Manila na customer ng Maynilad nakararanas na ng mahina hanggang sa kawalan ng supply na tubig bunsod ng temporary system-wide distribution adjustment. Balitang balita sa Double B. Pinakababang temperatura naman sa Metro Manila ngayong panahon ng amihan na itala po kahapon ayon sa Pag-asa. Balitang balita sa Double B. At ulitin natin mga kapuso, ngayon po ay Fire Prevention Month. 4 na magkakahiwalay na sunog, subiklab sa lungsod ng Antipolo, Pasay at Malabon. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon. Siyempre, bantay panahon muna tayo mga kapuso sa oras ating alas 4:04 ng umaga. Patuloy nga pong makakaapekto ang amihan sa Metro Manila, sa Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Gayon din sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, Northern Mindanao at sa Caraga. Localized thunderstorm naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi po ng Mindanao. Kahapon, naranasan muli ang malamig na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng amihan. Sa Baguio City, bumagsak sa 9.4 degrees Celsius ang naitalang temperatura kahapon. Nasa 15.2 degrees Celsius naman sa Malaybalay, Bukidnon, 16 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan, 16.8 degrees Celsius sa Tanay Rizal at 17.1 degrees Celsius dito sa Science Garden sa Quezon City. Ayon kay Glyza Escolyar, weather specialist ng Pag-asa, ang naitalang 17.1 degrees Celsius kahapon sa Metro Manila ay hindi pangkaraniwan at isa sa kakaunting pagkakataon na nagkaroon ng malakas na bugso ng amihan sa buwan ng Marso. Sinabi rin ni Escolyar na bago matapos ang Marso, maaring matapos na ang hanging amihan kasabay ng tinatawag na spring equinox. Bantay Panahon. Super Radio DZBB Balitang Totoo. At mga kapuso, may ihigpit pa po ba ang ating sinturon? Sana meron pa. Dahil may nakaamba na namang panibagong mega oil price hike bukas araw po ng Martes. Sa pagtaya ng ilang oil industry sources batay po sa 4-day average o
of Min of Platts sa Singapore, posibleng tumaas ng 15 hanggang 20 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 13 pesos hanggang 15 pesos naman ang posibleng pagtaas sa kada litro ng gasolina. Pero mas mataas po dyan ang pagtaya ng iba pang source sa industriya ng langis, kung saan ay posible umanong pumalo sa 19 pesos hanggang 22 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel, habang 13 pesos naman hanggang 16 pesos ang kada litro ng gasolina. Balitang balita sa Double B. Magkakasapuan ng malawakang protesta ang pinagkaisang samahan ng mga tsoper at operator nationwide o grupong Piston. Yan ang sinabi ni Modi Floranda, National President ng Piston, busod na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong araw umano ay ianunsyo nila sa isang pulong balitaan ng impormasyon kaugnay sa kanilang isasagawang kilos protesta. Ayon pa kay Floranda, nakukulangan sila sa 5,000 pisong fuel subsidy ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon dahil ilang araw lamang itong tatagal ngayong tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Pag tinignan natin sa isang banda nga ay makakatulong kasi 5,000 piso yan. Pero pag tinignan po natin ay sabi ko nga halos 3 days din lang i-consume ng ating mga driver at mga operator sapagkat sa ngayon nasa 81-82 na yung presyo ng petrolyo. Kapag ipinatong pa yung nalalapit na almost 15 to hanggang 22 pesos sa darating na Martes ay halos nasa mahigit na pong 100 pesos. Kaya hindi na mararamdaman yung 5,000 na ibibigay ng gobyerno. Kung talagang seryoso umano ang gobyerno na tulungan ng mga nasa sektor ng transportasyon, panawagan nila na tanggalin ang excise tax at ibasura ang oil deregulation law. Panawagan nga natin sa gobyerno, kung talagang seryoso ang gobyerno, tanggalin yung excise tax sa langis at yung ibat sa langis at ibasura yung oil deregulation law na kung saan 20 years na namamayagpag, 20 years na nagbigay laya sa mga kumpanya ng langis na sila na lamang yung tatakda ng paggalaw ng presyo dito sa ating bansa. Muli pagtinig ni Modi Floranda, National President ng grupong Piston. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mabibigyan na rin ng subsidiya sa linggong ito ang 261,000 na jeepney drivers, delivery service drivers, TNVS drivers at motorcycle taxi drivers. Yan ang sinabi ni Attorney Vigor Mendoza II, ang chairman ng LTFRB. Kasunod na nito ng inaasang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila simula bukas araw ng Martes. Maliban po sa tricycle na nakasama sa Martes, kasama rin po ang bilang ho namin mga 261,000, no? Ito po ay mga jeepney drivers, mga delivery services drivers, mga TNVS drivers at saka motorcycle taxi drivers. Yun po ang apat na sektor na kasama po sa pamamahagi ng subsidiya itong linggong nito. Bukod sa kanila, maaari ring makakuha ng subsidiya maging ang mga hindi consolidated na traditional na jeep. Dahil dito, hinikayat ng LTFRB ang lahat ng driver na agad magsumite ng kailangan dokumento o impormasyon para sa proseso ng distribusyon ng subsidiya. Kompleto naman ang aming operators list. Yan. So yung mga operator po nakikipag-ugnayan sa amin kahit hindi pa sila consolidated. No? Pero ang sinasabi ko lang, dahil consolidated po, mas madali ho pong kumuha ng informasyon. Right. Pero kahit di po consolidated, meron kaming talaan ng mga individual operators. So madali ho kami makipag-contact po sa kanila. Yan po tinig ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Samantala, ipinatutupad na ng LTFRB ang provisional fare increase o pansamantalang taas pasahe sa mga provincial bus. Para sa mga ordinary bus, may dagdag na piso sa base fare at 30 sentimo sa bawat susunod na kilometro. Habang ang mga air-conditioned deluxe at super deluxe bus naman ay mayroong provisional fare increase na 35 centavos kada kilometro at ang mga luxury bus ay magkakaroon ng karagdagang 45 centavos bawat kilometro. Samantala, sinabi naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na bukas March 17, iaanunsyo ng LTFRB kung magkano ang taas pasahe sa mga jeep. Tiniyak naman ni Mendoza na makatarungan at balanse ang kanilang desisyon para sa mga operator at driver, gayon din sa mga commuter at maging sa iba pang sektor. Pagtataas, sigurado na po yun. Yung amount, ayan ang kailangan pa namin i-justify kay Secretary sa DOTR no, sa bagay na to. Kasi hindi to purely mathematical formula. Totoo. Kesa yun nga yung
parte ng commuters, yung mananakay po natin, yung balance nun ang aming tititingnan. Tapos we also coordinate with other government agencies, yung impact on inflation. Ayaw natin magtumaas masyado yung ating mga bilihin dahil sa ating gagawin. Muli pantinig ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Balitang balita sa Double B. Magpapatupad nga po ng pansamantalang fuel surcharge adjustment ang ferry service company na Ocean Jet sa ilang ruta dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Batay sa kanilang abiso sa kanilang social media page, ipatutupad ang taas presyo simula ngayong araw kung saan ay 1,320 pesos para sa mga tourist at open air accommodation at 1,900 pesos naman para sa business class sa mga rutang Cebu Ormoc at Cebu Maasin. 960 pesos para sa tourist at open air accommodation at 1,440 pesos naman para sa business class sa rutang Maasin, Surigao at 540 pesos para sa tourist at open air accommodation at 160 pesos para sa business class sa rutang Cebu, Getafe sa Bohol o Getafe sa Bohol. Ayon po sa Ocean Jet, ang mga ruta na hindi nabanggit ay wala munang taas pasahe pero posible umanong magbago depende sa sitwasyon sa langis at operational requirements. Humingi naman ang paumanhin ng kumpanya sa idudulot na taas pasahe at sinabing pansamantala lamang ito at aalisin umano kapag bumalik sa normal ang presyuhan ng langis. Balitang balita sa Double B. Kasabay nga po ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng giyera sa gitang silangan, ramdam na rin ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa iba't ibang pamilyan dito sa Metro Manila. Sa Kamuning Market sa Quezon City, tumaas ng 100 piso ang presyo ng kada sako ng bigas. Nasa 150 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng carrots mula sa dating 60 pesos kada kilo. Ang presyo naman ng isda, 30 pesos hanggang 40 pesos ang itinaas sa kada kilo ng galunggong. Sa Trabaho Market sa Maynila, tumaas din ng 2 hanggang 5 piso ang presyo ng kada kilo ng bigas. Bukod sa bigas, nasa 150 pesos na rin ang kada kilo ng bell pepper na dating nasa 80 pesos lamang kada kilo. Inaasahan ng mas tataas pa ang presyo ng isda, lalo na ngayong magsesemana Santa at nakaambang malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Balitang balita sa Double B. Nanawagan naman ang Department of Agriculture sa publiko, huwag abusado at huwag magmalabis. Yan ay matapos lumabas sa mga ulat na may ilang grupong sinusubukan umanong dagsain ang mga distribution point ng subsidized rice program ng pamahalaan. Ayon sa kagawaran, nagdudulot din kasi ito ng haka-hakang nauubos ng supply ng bigas kahit ang totoo ay may sapat pa rin namang supply ang Benting Bigas Meron na program. Sa kabila po yan ang mahabang pila na naiulat sa ilang lugar. Tiniyak din ni Agriculture Secretary Francisco Chuloral Jr. sa mga benepisyaryo na nananatiling sapat ang inventaryo ng bigas at patuloy na nagigiling ang National Food Authority ng palay. Ito ay para mapunan ang mga inventaryong ibinibenta sa mga Kadiwa Program Center ng gobyerno at iba pang distribution site na pinamamahalaan ng mga lokal na pamahalaan. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Posibleng mas lalong humina ang purchasing power o kakayanang gumastos ng mga Pilipino kung lalo pang tataas ang presyo ng langis at mga bilihin bunsod ng giyera sa gitnang silangan. Ito ay base sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa kada 100 piso ng mga Pilipino, piso hanggang 3 piso umano ang posibleng mabawas sa kakayanang gumastos ng mga Pilipino depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang giyera sa Middle East. Ayon naman sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, nasa 6 hanggang 7% ang nakikitang inflation o bilis ng pagtaas ng halaga ng produkto at serbisyo sa bansa kung hindi maaagapan ang epekto ng giyera sa Middle East. Ang unang-unang makakaramdam niyan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ng mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami niyan. Giit niya, kailangan umaksyon agad ng pamahalaan sa pamagitan ng pagtatanggal sa excise tax at value-added tax o VAT sa petrolyo. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalong tataas ang ibabayad ng mga consumer sa value-added tax. Muli pa tinig ni Professor Emmanuel Leco, isang ekonomista. Nauna nang sinatapikahang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara na magbibigay sa kanya
ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ang ipinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, balik bansa na kahapon ang mahigit 300 Pilipino mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain na lula ng ikalawang chartered flight na inorganisa ng pamahalaan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang sa mga nakauwi ng Pilipinas ay ang mga itinuturing na distress OFW at natulungan na ng pamahalaan bago pa man sumiklab ang giyera sa rehiyon. Tiniyak ng kagawaran na nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa ibibigay na tulong. Samantala, sinabi rin ni Administrator Patricia Yvonne Kaunan na inaasang makauwi sa mga susunod na araw sa bansa ang nasa 50 pang Pilipino mula sa Kuwait. Nitong Sabado, nakabalik na rin sa bansa ang 442 Pilipinong naipit sa giyera sa gitnang silangan lula ng unang chartered flight. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Ngayong araw mga kapuso ang deadline ng Kamara kay Vice President Sara Duterte para tumugon sa mga aligasyon sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice, hihintayin nila ang sagot ng Vice Presidente hanggang sa matapos ang office hours ng Kamara ngayong araw na ito ng Lunes. Kung sasagot si Duterte, pasasagutin ng Kamara ang mga endorser at complainant at saka magsusumite ng rejoinder ang kampo ng Vice. Target ng komiteng simula ng pagdinig sa April 8. Sinabi pa ni Ridon na maaaring isapina ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng pangalawang Pangulo at ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio dahil sa kaibahan ng sweldo ni Duterte sa gobyerno at sa kanyang idineklarang net worth. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Duterte hinggil dito. Dagdag pa ni Ridon, pinag-aaralan din ng komite kung haharangin ang entry of appearance ng dalawang abogado ni Duterte sa impeachment na sina Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Monsayak dahil sa posibleng conflict of interest. Tugon naman ng Vice Presidente rito, tila ngayon lang niya narinig na hindi papayagan ng respondent na pumili ng kanyang abogado para sa kinakaharap niyang impeachment. Balitang balita sa Double B. Hindi naman titigil ang pamahalaan sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects kahit inaasahan ng magtatapos ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa March 31. Yan po ang iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ang anunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na hanggang ngayong buwan na lamang tatagal ang operasyon ng komisyon. Ayon kay Castro, naipasa na ng ICI sa Office of the Ombudsman ang kanilang report kaugnay ng issue sa flood control projects para ipagpatuloy ang mas malalim na pagsisiyasat. Ipinaliwanag din niya na patuloy na nag-iimbestiga ang Ombudsman at ang Department of Justice sa mga reklamong inihain o inirekomenda na maisampa na. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Pinalaga ni Attorney Levy Baligod ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng isang litrato sa joint affidavit ng mga munay dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Nitong Biyernes, sinabi ni Remulla na kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga litratong isinumite ng mga munay dating tauhan niko. Ayon kay Baligod, tila umamin lang daw si Remulla na mayroon talagang na-deliver na mali-malitang pera sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos at kinulayan lang niya ito ng idawit ang nakalipas na administrasyon. Dagdag pa ni Baligod, sana daw ay aminin na lamang ng Ombudsman na pinaigting ang mga pag-deliver sa mali-malitang pera sa panahon ni Marcos para hindi siya masabihan na nagbubulag-bulagan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Remulla hinggil sa mga pahayag na yan ni Baligod. Pero una nang sinabi ng Ombudsman na tila may indikasyon ng pagmamanipula sa kwento ng 18 umunay dating bodyguard ni Ko. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, lipat muna tayo sa ibang mga balita po na naganap po sa mga lalawigan na itala sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island kagabi ang tinatawag na moderately explosive eruption. Ayon sa PHIVOLCS, nagbuga ang bulkan ng mga abo at usok na may taas na 2 kilometro patungo sa direksyon ng Timog Kanluran. Ito na ang pangatlong aktibidad na naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Kanlaon matapos sa mga kalintulad na pagputok nitong February 19 at 26. Sa ngayon na nanatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. May kwit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone ng bulkan. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala, balita pa rin po sa mga lalawigan mga kapuso. Halos 7 milyong pisong halaga ng shabu
nasabat sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye ng balitang yan magmumula po kay Mark Makalalad. Markado, magandang umaga. Magandang umaga, Manny. Abot sa 6.8 million pesos na halaga ng illegal droga ang nasabat ng Philippine National Police sa Barangay Zone 4, Zamboanga City, gabi ng Sabado. Sa ulat sa Kamprame, isinagawa ng local police ang operasyon sa tulong ng PDEA kung saan 1 kilo ng hininalang shabu ang kabuang nakumpiska. Nagresulta ang bypass operation sa pagkakaresto ng lalaking suspect. Sa inaharap ang reklamong paglabag sa Republic 9165 o Comprehensive Indeed Drugs Act of 2002 ang suspect. Sinabi naman ni PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa illegal droga sa ilalim ng kanilang Enhanced Managing Police Operations para sa mas ligtas na komunidad. Ang inyong kapuso Mark Makalalad ng GMA Super Radio DCWP, dapat totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon! At mga kapuso, kuha nga po tayo ng latest mula po sa Pag-asa dahil talaga namang napakalamig po ng panahon. Ay napakasarap kahit po ako ay naglakad. Hindi ako pinagpawisan. Ang sarap ng pakiramdam nakapag-exercise ka nang hindi naliligo ng pawis. Pero mga kapuso, alamin natin kung mas lalamig pa ba at hanggang kailan natin mararanasan itong malamig na panahon ito na makatutulong po ng gusto sa ating mga pagtitipid. Nasa ating linya po si Binibining Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning po sa inyo, Sir Manny, at sa ating mga taga-subaybay sa DZBB. Ngayong araw nga, ang amihan o northeast monsoon nakakaapekto sa Luzon at sa may Visayas area. Kaya asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga mahihinang pag-ulan dulot ng amihan sa Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, sa may Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Sa Metro Manila, the rest of Luzon, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte, bagya maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan na may mga tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, fair weather din yung inaasahan natin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So ngayon naman wala na tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Pero ingat pa nga rin sa papalaot sa may Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update naman sa lagay na amihan kung dito sa Metro Manila, mararanasan pa nga rin natin until Tuesday itong epekto ng amihan, and then inaasahan nga natin until Tuesday may chance na may hinang pag-ulan, and then pagdating ng around Wednesday to Thursday, posible na yung fair weather pa rin pero may mga chance ng mga localized thunderstorms. At yan po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Ay, Miss Veronica. Yes po. Oo, so ibig sabihin baka by Wednesday hihina na yung amihan. Sa ngayon po, by Wednesday, possible humina yung epekto po niya muli sa atin po. So pwedeng umatras na ano? Opo, possible po yun. At dahil po ito ang weather update natin 3 to 5 days, so check na lang po natin kung posible pang bumalik yung epekto ng amihan. At pahabol lang, meron ba kayong dyan, data? Kasi kahapon yata yung pinakamalamig. Tama ba? Dito sa Metro Manila. Ngayon ba, ano yung temperatura natin ngayong madaling araw? Opo, kung titingnan nga po natin yung ating mga minimum temperature dito sa may Metro Manila kahapon, umabot ng, may kababaan nga po yung temperatura natin, umabot po ng 17.1 yung minimum temperature. At tingnan nga natin yung update sa temperatura natin ngayong araw. Kung titingnan nga po natin, dito po sa may yung ating station sa may Science Garden, dito lang po sa may Quezon City, although ngayon umabot ng 22.3 yung minimum temperature or yung mababang temperatura, yan ay kaninang alas 2 ng madaling araw. Although mamaya alas 8, titingnan po ng ating mga observer yung mababang temperatura for today naman po. Ayun. Maraming salamat, Miss Veronica. Salamat din po. Good morning. Ako po sa Miss Veronica, malamig pa rin na 22 degrees Celsius. Alam niyo po ba ang pinatatakda lamang ng mga ahensya ng gobyerno sa kanilang mga tanggapan sa mga aircon, 24 degrees Celsius.
Pero yung 22 na yan, ako malamig pa po yan. Kaninang alas 2 daw po ng madaling araw na italayan dito sa Science Garden, dito sa Quezon City. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, balita pa rin po sa lalawigan, sugatan ng 3 babae matapos masagasaan ng isang humaharurot na motorsiklo o mabundol ng isang humaharurot na motorsiklo sa Imo City sa Cavite. Bibili lamang umano sana ng pagkain ng 3 biktima nang sila ay maaksidente. Mabilis umanong tumakas ang motorcycle rider sa kabila ng paghingi sa kanila ng saklolo ng mga biktima. Agad namang isunugod sa ospital ang mga biktima na may natamong bali sa buto, napuruhan sa likod at may nagtamo rin ng pinsala sa muka, balikat at tagiliran. Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang tumakas na motorcycle rider. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Kapuso, marami pang mga balita ang ating pong papasadahan, pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:26. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Guys! Na-sold out na raw ang blouse natin! Yes! Success sa business, pero mana sa pag-ibig si Lynn. Sinabi ko na sa'yo noon pa na ayoko makasira ng ibang babae. Maghiwalay na lang tayo. Sobrang dami namang tapat na single na lalaki sa mundo. Ba't hindi ka na lang mamili ng isa sa kanila? Kaya sa pagpasok ng bagong lalaki sa buhay niya, Namiss kita simula nung araw na yun. handa na ba siyang umibig ulit? The Sweetest Taboo. Simula March 16, Lunes, 5:10 ng hapon sa GMA. Ikaw ang dahilan kaya tayo number 1. Numero 1 sa buwan ng Pebrero ang GMA Radio sa Mega Manila ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 58% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Tuloy-tuloy ang pagtibay ng ating samahan, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil forever kaming numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Ako po, si Karen Santa Cruz ng Big Time Balita. Big time na pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. At dahil dito, ang Super Radio DCWB ay number 1 sa buong taon ng 2025. Ngayon 2026, walang patid na Big Time Balita ang aming hatid dahil sa Super Radio DCWB. Kalaban ng fake news, dapat totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balik tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Balita muna sa labas ng bansa, nagbanta si US President Donald Trump na patitindihin ang pag-atake sa Kharg Island Export Hub sa Iran. Yan ay makaraang sabihin ng Tehran na paigtingin din nila ang mga pag-atake. Sa ulat po ng GMA News Online, hinikayat din ni Trump ang mga kalyadong bansa na magpadala ng barkong pandigma para mabuksan ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, makikipag-ugnayan sila sa mga bansang nakikinabang sa langis na ibinabiyahe mula sa Strait of Hormuz para mabuksan na ang pinakamalagang ruta ng enerhiya sa mundo. Samantala, suspendido naman ang operasyon ng mga oil loading facility sa Fujairah sa United Arab Emirates na may kapasidad na 1 milyong bariles ng langis matapos ang nangyaring drone attack ng Iran. Balitang balita sa Double B. Kinukumpirma na ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai sa United Arab Emirates ang ulat na kasama ang 2 Pilipino sa mga naaresto sa nabanggit na bansa dahil sa umunay pagpo-post ng content tungkol sa mga pag-atake ng Iran. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, humihingi na sila ng karagdagang detalye mula sa mga otoridad sa UAE. Iginagalang umano ng Embahada at Konsulada ang soberanya ng UAE at ang karapatan nitong ipatupad ang mga batas para sa pambasang seguridad, cybercrime at public order.
Iginiit na makilang beses nagpaalala ang UAE sa publiko ng paglalathala o pagbabahagi ng misleading o fabricated na security-related content kabilang ang videos ng air defense interception, pag-atake at AI-generated false footage ay isang paglabag na may katapat na parusang pagkakakulong at multa. Dahil dito, muling nagpaalala ang embahada at konsulada sa lahat ng Pilipinong mag-ingat at maging responsable sa paggamit ng social media at messaging platforms. Tiniyak naman nila na ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa UAE ay nananatiling prioridad ng gobyerno ng Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Umaasa naman ang COMELEC na maidaraos sa darating na Setyembre ngayong taon ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan nila na bago mag-adjourn ng sesyon ng Kongreso ay maipapasa na ang panukalang batas tungkol sa resetting o muling pagtatakda ng petsa ng BARM elections. certify na as urgent ng ating Pangulo. Ang Kongreso, mababang kapulungan at ang Senado naman ay nagkaroon na ng third and final reading at ito po'y maaari magkaroon lang ng tinatawag na bicameral conference. Medyo paplansyahin lang yung mga ilang hindi pagkakatugma nung kanilang dalawang version ng panukalang batas na ito. So baka po hindi abutin ng hanggang Miyerkules early ay maipasa na yung resetting at ito po'y mangyayari sa September 14 na daw po doon sa base sa panukala. Matatanda ang unang itinakda sa ika-30 ng Marso ngayon taon ang kauna-unahan sa ng BARM parliamentary elections pero ipinagpaliban yan dahil sa nahuling pagpapasa ng bagong redistricting law ng Bangsamoro Transition Authority Parliament at ang kakulangan sa panahon ng COMELEC para sa paghahanda sa naturang eleksyon. Ayon kay Gracia, dahil sa redistricting law ay may ilang pagbabago mangyayari sa BARM elections. Handa naman po tayo kung kaya nga lamang may mga iba po kasing gagawin pa sapagkat ang Bangsamoro Parliament ay nagpasa ng ilang batas na nagbabago ng ilang aspeto ng halalan na mangyayari po dyan sa Bangsamoro. Ang importante, Sir Oli, nagkaroon ng tinatawag na bago pong districting law. Binabago ang mga distrito at at the same time may ilang pagbabago rin tulad sa kung paano ang pagboto na mangyayari sa mga kababayan natin sa Bangsamoro. Muli pa ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Balitang Balita sa Double B. Apat na magkakahiwalay po ng sunog ang sumiklab sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Antipolo, Pasay at Malabon kahapon. Sa barangay Munting Dilaw, Antipolo City, aabot sa 36 na pamilya ang apektado habang 30 bahay naman ang natupok ng apoy. Sugatan ng isang volunteer matapos mahiwa ang daliri sa isang salamin habang tumutulong sa pag-apula. Sa barangay Mayamot, Antipolo City, nagsimula ang sunog alas 8 ng hapon o alauna 8 ng hapon na umabot sa unang alarma at agad ding naapula bandang alauna 34 ng hapon. Walang naitalang sugatan o nasawi bagaman may 5 bus at 2 taksing natupok ng apoy. Sa barangay 75 Pasay City naman, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula bago mag alas 7 ng gabi at naapula makalipas ang 40 minuto. Samantalang sa Bignay, sa barangay Potrero, Malabon, sumiklab ang sunog pasado alas 8 kagabi at umabot sa unang alarma bago idineklarang fire out bandang alas 9:16 ng gabi. Patuloy pang investigasyon sa sanhin ng mga sunog diyan maging sa halaga ng pinsalang idinulot ito sa mga ari-arian. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Pinagbabaril ng 2 lalaki na lulan ng motosiklo ang isang nakaparadang sasakyan sa barangay Pembo, Taguig City. Ayon kay Police Captain Joel Gulimlim, pinuno ng Public Information Office ng Taguig City Police, matagal lang nakaparada ang sasakyan sa tapat ng bahay ng kaanak ng may-ari nito. Tingin ng mga otoridad, may galit sa biktima ang mga suspek at posibleng paraan nila ito para takutin ang may-ari ng sasakyan. 12 basyo ng bala ng baril ang narecover sa lugar. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon at pagtugi sa 2 suspek na posibleng maharap sa reklamong alarming scandal at iba pang kaukulang mga reklamo. Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, abiso po sa mga customer ng Maynilad, lalo na dyan sa may bahagi po ng Southern Metro Manila. Posibleng nakararanas na nga ng mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig ang ilang lugar. Simula po kaninang alas 12 ng hating gabi. Yan ay bunsod ng temporary system-wide distribution adjustment na ipinatutupad sa mga naturang lugar para patatagin ang supply ng tubig. Inaasang tatagal ito hanggang mamayang alas 11:59 ng gabi. Kabilang po sa mga apektadong lugar, mga kapuso, ay ilang mga lugar sa lalawigan ng Cavite tulad ng Bacoor City sa Cavite,
Imus City sa Cavite, gayon din ang iba't ibang mga lungsod tulad ng Parañaque, Pasay City, Las Piñas at Muntinlupa City. Pinapayuhan ang mga apektadong residenteng mag-ipunan ng tubig at sakaling may kailangan na karagdagang impormasyon ay bisitahin lamang ang official social media accounts ng Maynilad. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At bago tayo mag-break mga kapuso, wagi ng gintong medalya si Carl Edru Yulo, na kapatid ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa kanyang unang senior tournament sa gymnastics. Nasungkit ni Yulo ang gintong medalya sa floor exercise finals sa Gymnastics World Cup sa bansang Turkiya sa score na 14.100. Nakuha naman ang pambato ng Ireland ng silver medal habang bronze medal ang nakuha ng pambato ng Spain. Nabatid na ito ang unang gintong medalya ni Yulo sa senior level tournament. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pang mga balita ang ating pong papasadaan pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:36. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio Number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Gusto ko matupad mo mga pangarap ko sa iyo, nak. Gusto ko makapag-aral ka at makapagtapos sa magandang eskwelahan. Gusto ko magkaroon ng ipon para sa iyo na makukuha mo pag nasa tamang edad ka na. Para hindi ka na mahihirapan pag nagsimula ka na sa buhay. Suma sa puso. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Ikaw ang dahilan kaya tayo number 1. Numero 1 sa buwan ng Pebrero ang GMA Radio sa Mega Manila ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 58% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Tuloy-tuloy ang pagtibay ng ating samahan, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil forever kaming numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Mga kapuso, muli po paalala ha, hindi lamang po ngayon Rabies Awareness Month. Yan ha. Hindi rin lamang po ngayon National Women's Month, kundi ito na po yung matagal nating hindi ginugunita. Hindi rin po ipinagdiriwang. Ayan, lalong hindi dapat ipagdiwang. Kundi ito po ay pagtalima. Ipinapaalala sa atin para sa pagtalima, sa pagsunod. Ito po yung Fire Prevention Month. Lalo nga po't mga kapuso, tuloy-tuloy na nakapagtatala po ng mga sunog, pero paalala ha, ang sunog po maaring mangyari at nangyayari po yan sa loob ng isang buong taon. Kaya ang pag-iingat dapat gawin natin sa buong taon, hindi lamang po sa buwan ng Marso. Isipin ninyo mga kapuso, kahapon po 4 na sunog ang naganap at maraming bahay po ang naapektuhan. 2 insidente sa Antipolo City, isa sa Pasay at isa po sa Malabon. Ipagpasalamat natin wala pong nasawi o kaya po ay seryosong nasaktan. Pero ang paalala po palagian ng mga otoridad mga kapuso, isa po sa laging binabanggit ng mga electrician, ng Meralco, ng Bureau of Fire Protection, ay yung pong paglaban natin sa mga gumagamit ng mga jumper.
yung mga illegal na koneksyon po ng kuryente. Kung may alam po kayo sa inyong lugar, abay isuplong nyo na. Hindi lamang po kasi dahil sa kayo ang nagbabayad ng kuryente ng ibang tao sa pamagitan po ng systems laws na ipinapataw sa atin, ang mahal na, ha? Ang mahal na po ng mga bilihin. Para maging bayani tayo sa mga taong gusto po ay mandaya at gustong makalamang sa kapwa. At ang mas masakit doon mga kapuso, hindi lang kayo nagbabayad sa kuryente ng kapitbahay ninyong pasaway na ayaw pong magbayad ng kuryente kaya gumagamit po ng jumper. Ang mas malupit dyan, nabatay nga po sa talang naitala na sa talaan po ng Bureau of Fire Protection sa nakalipas na maraming taon, nagkakaroon po ng mga sunog kung minsan dahil po sa illegal connection sa kuryente. Maaari nga pong pagmulan niya ng sunog. Yun ang mas napalapit doon kapag kayo po ay nasunugan dahil sa jumper o sa illegal connection ng kapitbahay ninyo. Hindi lang kayo gumastos para bayaran ng kuryente nila, gagastos pa kayo dahil po sa kalokohan nila na kayo po ay magpapatayo ng inyong mga bahay at bibiuli ng kailangan nyong mga gamit. So sana po tandaan po natin yan. Huwag nating hayaan na ang mga illegal connection, lalo't napakamahal po ng ating mga bilihin ngayon, napakaraming hamon sa ating pong pananalapi. Balitang balita sa Double B. Balitang balita sa Double B. Ay, dahil nga po sa marami nagtitipid mga kapuso. Isa sa pinag-uusapan, sabi ng aking kapitbahay, Kuya, paano pag nagmahal pa at nabawasan ng mga pumapasada? Di ba sabi nga ng PITX na nakaraan, baka mabawasan ang mga babiyahing bus dahil sa magtitipid. Lalo nga po ito, may nagtaas na ng pamasahe po sa mga provincial bus. Pero ito nga po mga puso, paano kung kailangan nating magbisikleta o magbaklay? Alam na mabikla na yan, maglakad. Yan ang paborito namin ni Kapitan Andoy, na uri ng sasakyan, Cadillac. Ano? Bisikleta. Ay, Cadillacad. Kahit saan bayan. Eh syempre, kinakailangan po natin may mapaliguan naman. Ito nga po at bubuksan na ng MMDA sa publiko ang shower room para sa mga siklista, yung mga nagbibisikleta po. Sa bahagi ng Meralco Avenue at Julia Vargas, dyan po sa lungsod ng Pasig. Sana may iba pang lugar. Ayon po kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ipinwesto ang mga shower facilities sa loob ng MMDA Motorcycle Riding Academy bilang suporta sa paggamit po ng publiko ng bisikleta papasok sa trabaho. Bukas umano ang pasilidad para sa lahat ng siklista maging sa mga naglalakad na empleyadong naghahanap ng maliliguan. Bagaman simple lamang, sinabi ni Torre na mahalagang hakbang ito para maisulong naman ang tinatawag na active transport sa mga lungsod sa Kalakang, Maynila. Nakatakda pong ilunsad ng MMDA ang pasilidad sa March 17, araw po ng Martes. So bukas, kahit pa paano may mapapaliguan. Pero sana nga kahit sa mga opisina may mga ganyan. May option po yung mga kababayan natin. Ng ating tagumpay. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Oy, good morning muna kila Kuyang Nelson. Sa mga kapuso natin, Joy Ann, magandang umaga. Kay Ate Annette Carvalho Ginto, good morning po sa inyo mga kapuso. At syempre, pagbati rin sa iba pa mga kapuso natin nagpapaabot po ng mga pagbati nila. Sina Susan Ameliana, maraming salamat po. Reggie Garcia, maraming salamat. Joel Dula, good morning. At kay Boy Marcelo, maraming salamat po sa inyo. Good morning. Mga kapuso, nagpatupad po ang Department of Agriculture ng temporary ban o pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng mga manok at poultry product mula sa Indiana sa Estados Unidos kasunod po ng outbreak ng bird flu doon. Ay kailangan natin yan. Mahirap nang madisgrasya yung ating lokal na industriya ng pagmamanok. Nagre-reklamo na nga sila sa presyo Agad pong ipinag-utos si Agriculture Secretary Francisco Chulora Jr. ang pagpapatigil sa pag-aangkat ng mga karne ng manok, day-old chicks, itlog at semilya mula sa Midwestern state ng US. Bukod dito, suspendido muna ang pagproseso at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para rito habang otomatiko ring binabawi ang mga nauna ng inaprubahang clearance.
Papayagan naman po ng DA na makapasok sa Pilipinas sa mga shipment na kasalukuyan ng ibinabiyahe, na ikarga at mga nasa pantalan basta't ang mga karne ng manok ay kinatay o na-produce bago ang January 30, mga kapuso. Mahirap na, di ba? Hanggang sa ngayon kasi mga kapuso ay hindi po nawawala yung problema natin sa African Swine Fever. Parang kalagitaan pa yun ng Administrasyong Duterte. Hanggang ngayon, problema pa rin po natin ang ASF. Nakakaapekto pa rin po sa sektor ng pagbababoy. Balitang balita sa Double B. Oyang Jojo, magandang umaga sa iyo, ha? Kina Mang Romeo. Si Delphine, good morning. Inang Nora, nako, eto. Nung Biyernes po mga kapuso, bumaba po sa panibagong all-time low na tinatawag ang halaga po ng piso kontra dolyar. Matapos magsara noong Biyernes sa 59 pesos and 73 centavos. Ang presyo po ng piso kada isang dolyar, lagpas pa po yan doon sa naitalang record low noong March 9 na 59 pesos and 50 centavos. Ang sabi mo, sa totoo lang po mga kapuso, pag mahina po ang ating pong piso, dyan po tayo nagkakaproblemang mga Pilipino. Kasi po tumataas po ang halaga ng mga produkto, lalo nga po tayo ay mahilig sa mga imported. Ayan, punta kayo sa mga supermarket. Makikita nyo po doon, napakarami po mga produkto nakalagay galing sa kung saang bansa. Kasi ayaw nating tumangkilik ng atin eh. Pagkatapos pa nun, yung mga produktong pang-agrikultura natin, Kapitan Doy, marami po mga imported. Kahit nagre-reklamo po tumingin ng saklolo yung ating po mga lokal na magsasaka, marami po sa atin tutulog-tulog. Deadma. Ang katwiran, mas mura raw kasi imported. Problema, marami smuggled. Hindi ko na kailangan patunayan yun mga kapuso kasi mismong DA na nag-inspeksyon na nakagulat eh. Pagpunta na sa mga palengke, bakit ganito kalalaki ito? Wala naman pumasok ng ganitong panahon. Diba? Kaya nga po mga kapuso, ito po ang iginigiit ng isang ekonomista, si Professor Emmanuel Leyco, na dapat nga raw po gumawa ng mahakbang ating pamahalaan para ito ay matugunan. Ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami yan. Kaya mga kapuso, ayan ang tanong, kaya pa ba natin lalo nga po at bukas nakaamba ang malakihang dagdag presyo na naman? Batay po sa pagtaya ng ilang mga source, sinasabing posibleng umabot hanggang 22 pesos ang madaragdag sa kada litro ng diesel, habang 16 pesos naman po sa kada litro ng gasolina. Ang masakit nito, yung pong mga socially sensitive na mga transportasyon, gaya po ng bus, jeepney, UV Express, pawang gumagamit po yan ng krudo o diesel. Mas mahal na po ang diesel ngayon kumpara sa gasolina. Isama na natin yung mga truck na nagkakarga po ng mga produkto na atin pong ginagastusan lahat. Kaya wala pong makapagsasabi sa atin na hayaan mo na, wala naman ako sasakyan, di mo na ako apektado. Ay kung kaya po nating maglakad ng hanggang 4 na kilometro papasok sa trabaho, carry bells siguro. Papasok at pauwi ng trabaho at eskwelahan, siguro carry bells lang. Pero yung iba nga, door to door, Kapitan Doy? Nakasakay ka na nga ng, ano tawag dito? Nakasakay ka na nga po ng bisikleta. Ang distansya lang ay 500 metro, gusto pa naka-pedicab, gusto pa naka-tricycle. Kakalungkot Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Banggitin ko lang ito po, magdaragdag na at nagdagdag na nga po ng pamasahe sa provincial bus. Yan po yung ipinatutupad ng provisional fare increase. Piso po ang base fare na nalagdag sa ordinary bus at 30 centavos naman sa bawat susunod na kilometro. Yan po ay para sa mga provincial bus. At kung air-conditioned buses naman,
nasa 35 centavos po kada kilometro ang madaragdag. Habang ang tinatawag na luxury bus ay madaragdagan po ng 45 centavos kada kilometro. At bukas po, i-aanunsyo na ng LTFRB kung magkano ang dagdag pasahe sa mga jeepney. Ayan ha. Kahit pa paano po yun, tulong sa mga tsuper at operator po ng mga jeepney. Pero masakit sa bulsa ng commuter kahit magkano po ipataw. Maliban po dyan, ngayong araw magtataas din po yung kumpanyang Ocean Jet ng kanilang singil sa ilang mga ruta nila sa ferry. Diyan po sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Sakto pa naman ano? Tayo po ay magbabakasyon. Papasok po yung panahon ng Semana Santa. Mukhang maapektuhan yung pagbiyahe ng marami nating kababayan. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Marami po sa mga kababayan natin na naipit po sa problema at gera dyan sa gitang silangan ay nakabalik na po ng Pilipinas. Pero sana naman mga kapuso, hindi po kayo mapauwi dahil sa kayo po ay nagkaroon ng kaso dulot ng pagiging pasaway. O kaya po ay hindi po pakikinig sa mga abiso at babala. Lalo na ibang mga kababayan natin, nauuso kasi ngayon yung mga gumagawa po ng mga AI-generated videos na akala nila kagandahan po. Ay yung mga video na halimbawa ay merong pong baha. Alam niyo, nag-viral yun, di ba Kapitan Doy? AI-generated po yun, akala niyo totoo. Pero pag pinansin niyo yung tubig sa paligid po sa katawan ng mga tao, parang napakapayapa pero baha at ang lakas ng agos sa malayo. Pagdating doon sa mga taong nagrereklamo, naghihimutok, abay, napaka malumanay ang tubig. Yan po yung mga AI-generated videos. Ngayon, nauso na rin yung mga video ng may mga bumagsak daw na eroplano, may mga tinamaan ng mga missile. Ang iba po kasi dyan ay gawa po ng mga kababayan nating naglilibang sa ibayong dagat o kaya ay nire-repost nila o sinishare. Yung iba naman talagang tuwirang pong kumukuha ng video sa mga napapanood nila. Muli po, paalala mga kapuso ng mga otoridad. Bawal po at mag-ingat kayo. Maging responsable sa paggamit ng social media at messaging platform dahil kung hindi ay maari po kayong arestuhin at makulong. Sa mga bansa pong inyong kinaroroonan tulad na lamang dyan sa United Arab Emirates, may dalawa tayong kababayang inaresto po at nakakulong dahil sa pagpo-post ng mga video po na may kinalaman sa nangyayaring gera sa gitnang silangan. Totoo man o hindi mga kapuso, sumunod po tayo sa mga batas nila. Huwag po tayong pasaway. Diba? Dito lang sa Pilipinas nagagawa yun. Huwag nyo na po masyadong abusuhin. Huwag nyo nang gayahin yung mga nagpapakalat ng mga hindi totoong mga balita. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. O mga kapuso, ito po sa mga naghahanap ng trabaho. Yan ang kailangan natin. Dumadagdag po at tumataas ang gastusin natin. Diyan sa Mandaluyong City, mula po 8 a.m. hanggang 3 p.m. sa Peso office nila sa Mandaluyong City Hall Complex. 6 na kumpanya po ang kabahagi ng job fair na yan. At kabilang po sa mga alok nilang trabaho ay customer assistant, sales associate, office staff, foreman, driver, brand ambassador, service crew, at kahera. Samantala sa Iligan City naman, ito po'y bahagi ng National Women's Month. Mula po 10 a.m. hanggang 5 p.m. sa Atrium Robinson's Place, Iligan. 14 po na kumpanya ang kalahok dyan at alok nila'y trabaho para service crew, operation assistant, safety officer, encoder, sales associate, mekaniko, driver, at iba pa. Patay kang bata ka, tanggal ka sa trabaho. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo kayo dyan! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, ito na po ating Dyaryo sa radyo. Mga headlines, mga balita sa Dyaryo, updated po yan sa Super Radio 2026.
Sa Manila Bulletin mga kapuso, ngayon pong araw na ito ng Lunes, March 16, Department of Trade and Industry nagbabala sa mga mag-hoard at mananamantala sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, posibleng patawan ng hanggang 15 taong pagkakakulong ang sinumang mananamantala sa krisis ngayon, busod ang gera sa gitnang silangan. Diaryo sa radyo. Sa Philippine Star naman, sabay sa pagsirit ng presyo ng petrolyo, bunsod ang gera sa Middle East, presyo ng bigas sa ilang pamilihan tumataas na rin. Mayroon na nga pong 2 pisong pagtaas sa kada kilo ng bigas. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasang maapektuhan din ang presyo ng bigas lalo't patuloy ang pagtaas sa presyo ng langis. Diaryo sa radyo. Samantala mga kapuso, sa Filipino Star ngayon, umano'y security escort ni Manila Mayor Isko Moreno patay matapos barilin ng riding in tandem sa Tondo. Kinilala po ang biktimang si George Capistrano, 56 years old at isang retiradong pulis, na inaalam pa ngayon ng mga tauhan ng MPD ang pagkakilanlan ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa insidente, kasama na dyan ang motibo sa krimen. Diaryo sa radyo. Mga kapuso, galing at tapang, lalong masusubukan po yan sa NCAA Season 101 Women's Volleyball Quarterfinals ngayong Martes live sa San Andres Sports Complex. Binild Lady Blazers kontra Arellano Lady Chiefs, alas 11 po yan umaga sa Heart of Asia. San Beda Lady Red Spikers naman laban sa Mapua Lady Cardinals, alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Mapapanood din po yan live online sa NCAA Philippines at GMA Sports YouTube channels and Facebook pages. Building greatest, this is your NCAA Season 101. Diaryo sa radyo. At kanina mga kapuso, hindi po natin napasadahan sa mga nagtatanong, wala palang holiday ngayon, ay meron po mga special non-working day sa Pura Tarlac para po sa pagdiriwang ng ika-15 Panagyaman Festival. Sa Lugait, Misamis Oriental naman para po sa pagdiriwang ng kanilang foundation anniversary. At sa Davao City para sa araw ng pasasalamat, kaugnay pa rin po na ika-89 na araw ng Davao. At sa mga nagtatanong, kaugnay po sa serbisyo ng tubig ngayong araw na ito ng Lunes, sa Manila Water, mula po 10 PM hanggang 4 AM bukas sa Baguio ng Rizal, Barangay Kalawaan at Darangan ng apektado. Sa Taguig City po, Western Visayas, parehong oras. At sa Halahala, Rizal, Special District, 2nd District, 3rd District ang apektado po mula rin 10 PM hanggang 4 AM. Samantala, sa Maynilad mga kapuso, ito yung marami. Mula po alas 12 ng hating gabi kanina hanggang 11:59 ng gabi mamaya. Kabilang po sa mga nakakaranas ng mahina hanggang sa walang supply po ng tubig ay iba't ibang mga barangay sa Bacoor City, Cavite tulad ng Molino 1 hanggang Molino 4. Sa Imo City, Cavite, ang Pasong Buhaya 1 at Pasong Buhaya 2. Sa Parañaque City, Don Bosco, Marcelo Green, Marville, Moonwalk, San Antonio, San Isidro at San Martin de Porres. At sa Pasay City, Barangay 181 hanggang 185 at 201. Sa Las Piñas City, Almanza 2, Talon 1 at Talon 5. At sa Muntinlupa mga kapuso, Poblasyon, Alabang Bayanan, Putatan at Tunasan. Diaryo sa radyo. Balitang balita sa Double B. Ay, bago tayo magpaalam mga kapuso ha, sa mga nagtatanong, mula po sa salitang Bicol, yung salitang ngani na kadalasan daw pong ginagamit para sumang-ayon o kaya ay magbigay diin sa sinasabi. Bakit natin binabanggit? Ito po kasi nauuso na ngayong salita sa mga kabataan. Pero mapa social media o personal, nagiging generic na tugon na ito kapag makulit daw po ang kausap na isang tao. Ayan, sa mga Bicolano, maging proud tayo. Andiyan na sa kayong oportunidad. Ako naman po ang inyong lingkod, Manny Vargas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB #1 sa Mega Manila.